The following program is recommended for general viewing. Loko mo yang mo. Kaya nandito kami sa likod mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to your television program, A New Life with Jesus. Malapit na naman ang November 1, November 2. Bibisita na naman tayo sa atin mga mahal sa buhay. Pero nakakapagtaka kung bakit sa isang taon, natin mga mahal sa buhay na yumaong paminsan-minsan lang natin naaalala. November 1, November 2. Kaya kung pupunta tayo sa mga sementeryo ngayon,
Inaayos na naman ang mga pansyong ng ating mga mahal sa buhay na yumaong. Pero siguro kung titignan po natin, nagtataka tayo o naiisip natin, saan kaya ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay? Many of us would like to believe that they are really in heaven. Pero sa mga sandaling ito, siguro pag-usapan natin saan ba talaga napupunta ang kaluluwa? Sa langit, sa purgatorio, o sa impyerno? Tumagang ito, ayan ang ating pag-uusapan ngayon, the soul, in heaven, on earth, in purgatory, and in hell. Ngunit bago natin pag-usapan, I would like to ask you to join us in praying. Siguro alang-alang sa in memory of our loved ones who have passed away. As we all say, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, we praise and thank you, Lord, for gathering us again this morning, that we may talk about our loved ones who has passed away. We pray for them today, Lord, so that we may know that they are in your heavenly kingdom. Itong programang ito, Lord, ay ginagawa namin itong umagang ito alang-alang sa kanila para malaman nila na hindi namin sila makakalimutan, hindi namin sila papabayaan kahit na sila ay wala na sa aming piling. So today, Lord, we just say, hindi ka namin makakalimutan, hindi ka namin papabayaan. Again, good morning, brothers and sisters. With us today to discuss about the soul in heaven, in purgatory, or in hell, we have our parish priest here of San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay City, as co-host, Reverend Father Benny Tuason. With us also is our community counselor and a businessman and active member of the Speaker's Full Ministry of the Love Flock, Brother Jing Mendoza. Kasama rin natin ngayon ang isa sa aming mga kasamahan, tagapagsalita sa aming komunidad, si Brother Louis Zapata. And we are blessed today because we have with us a Bible scholar. Pwede natin makakausap tungkol sa atin mga kaluluwa, kung saan pupunta at kung tunay nga na meron mga pupuntahan na lugar na gano'n, kung walang iba kundi ang ating parish priest of St. Peter Parish, Commonwealth Avenue, Quezon City, Reverend Father Jerry Tapiador. So bago natin umpisahan ito, ay gusto kong paalala ulit sa inyo na ang ating programa ay live at pwede nyo kami tawagan dito sa studio for your questions and to be prayed over. Our telephone numbers here in the studio are being flashed right now in your screens. Brother Jing, tama-tama ito kasi next week will be already All Saints Day and All Souls Day, the day that we will celebrate, the day that we commemorate, no? Naalala natin ang ating mga mahal sa buhay. Oo nga, Brother Bing, alam ko dyan yung nung araw, yung magmamadyong, mag-iinuman doon sa Halloween. Sa Halloween. Ayan, ganyan, no? Pero ngayon, mukhang we are learning to appreciate that death is a part of life. No, life. Death is another beginning. No, kaya tayo, we are concerned about our death because we know that alam natin may magkakakita-kita tayo doon no? And then we know in our faith, in our belief that they can pray for us, no? They can be our intercessor out there, no? Father, bakit nga ba November 1 and November 2 ang napili, no, na natin simbahan, na maaalala natin ang mga mahal sa buhay?
Naging tradisyon na lang siguro. Hindi ko rin masyadong alam Ano natin kay yung Father particular, Jerry? ano. Father Jerry? Well, kung tutusin natin ngayon, ang November ay halos ang pinakahuling buwan ng ating taong liturhiko kasi start December, Advent, beginning of a new liturgical year. Kaya dito, ang tinatalakay natin sa November, lahat ng bagay tungkol sa katapusan. Kaya, yung mga santo, yung mga patay, yan ang dumarating sa katapusan. Kaya yan ang pinaka-huli Pero natin. which is the real day? November 1 or November 2? Well, November 1, yan ang tinatawag natin Todo los Santos. All Kaya Souls. Santos, All, All Saints, Saints Day. Day. Oo. Kaya tayo, dahil mas optimistic tayo mga Pilipino na ang ating mga minamahal na yumao ay santo na, Sa langit. mas gusto natin ipagdiwang ang Todo los Santos, Pero ang All talagang, Saints Day. ang talagang pagdidiwang, Ay Father, dapat All Souls Day, which is Ah. November 2nd. Ah. So sa kabuuan ng simbahan, ang talagang pinagdiriwang para sa ating mga kaluluwa is All Saints Day, November 2nd. Pero for us, we have advanced it to All Saints Day dito sa Pilipinas because mas may hope tayo eh. Mas punong-puno tayo ng pag-asa para sa ating mga minamahal. Tsaka ang turing natin sa mga namatay nating mga kapatid ay saints na. No? So, kaya mas gusto natin ipagdiwang ng November 1st. pero nangyayari, Brother Louie, pagka All Saints Day, All Souls Day, tulad nga sabi ni Brother Jing, no, madyungan, nasa sementeryo. Bakit nga ba ganon? O nga, kakatunayan nga, Brother Bing, kanina, kasi nga, di ho ba, 2 years ago, when my mother passed away, so I decided to visit kanina sa cemetery dahil medyo pinapaayos ko yung place ng mother ko dahil nga, medyo may diferensya ng konti. So nga, kanina pa lamang, talagang makikita mo na yung people were so busy preparing for doon, that day. ang dami ng tao Oo, doon. ang dami ng tao, Brother Bing. Pero pinagtataka ko kanina, ang preparasyon nila, hindi, ang dami ng case ng beer, ang dami na naglalatag ng kung ano, ng mga tent, ng mga dito gagawin yung sugal, yung mga kung ano-ano. So nawawala yung real meaning, ano sinasabi nating pag-alaala sa ating mga yumao. Ayun. Pero kasi, Brother Bing, sa burol pa lang nangyayari na to eh, di ba? Binuburol pa lang yung patay, yun ang paraan para maglamay. Father, sabi nila ang ating kaluluwa raw ay tatlo lang ang pupuntahan. No? Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio. Now, meron isang controversial dyan. I'm sure that we will have many callers, no? About the state of purgatory. Uunahan ko na yung mga tumatawag dahil Yes, sigurado Brother ako, Bing. no? Saan sa Biblia natin makikita yung state of purgatory, Father? Well, first of all, tingnan natin kung ano yung mga lugar na ito. Ang tawag natin sa mga lugar nito ay mga spiritual places. Yan ay hindi isang lugar na physical na napupuntahan natin at nayayapakan, kundi it is a state na nararating natin. Like for example, let me compare it. Ang physical place is a house. Pero yung spiritual place is a home. You arrive at home, pero you do not see the home. You feel at home. Kaya ganun din ang ating pinupuntahan pagkatapos ng buhay. You feel in heaven, you feel in hell, or you feel in this state of suspension na you are punished and yet you will be saved. Saan makikita ito sa Bible? Tingnan natin ito like in the Sige, first Father. letter of St. Paul to the Corinthians. Chapter 3, tandaan natin. Especially in verses 12 all the way to 15. Sa chapter 3, sabi ni St. Paul, if anyone builds with the foundation of Jesus with gold, silver, and precious stone, the work of each will come to light, for the day will disclose it. Ibig sabihin talagang matetest, darating ang araw ng Diyos, ng Panginoon, na mabibisto lahat ng ating gawa. And we will come to judgment. Now, it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each one's work. Now, if the work stands, ibig sabihin, nakatayo pa, nakatindig pa, if that someone built upon the foundation, that person will receive his recompense. Meaning, he will go to heaven. Kasi matibay pa at nakatayo. Now, if someone's work is burnt up, that one will suffer loss. Ibig sabihin, mapaparusahan. The person will be saved. Maliligtas pa siya. But only has fleeing through fire. Dumadaan siya sa apoy. He will be saved. He will suffer loss. Pero dumadaan siya sa apoy. Now, this cannot be hell. Kasi hell is eternal You cannot be damnation. saved anymore in You hell. cannot be saved. Ah, ah. But this is the state na
pinarusahan ka, pero you are still saved. And Kaya- so this is what purgatory Kaya is. nga siguro pinagdadasal natin ang ating mga mahal sa buhay, no? Many people feels that the dead do not need prayers anymore, but it is very clear in 2 Maccabees chapter 12, verse 44, sabi dito, if he had not believed that the dead would be raised, it would have been foolish and useless to pray for them. Yes. So, In fact, nagkolektahan pa nga sila sa Maccabees eh. oo. Judas Maccabeus, knowing that his soldiers died dahil may amulet sila, may anting-anting silang dala-dala sa katawan, then he told all his soldiers, so like, hey, let's make up a whole collection, send it over to the priests, and then that they will now intercede and pray for these beloved dead ones. Kaya yung ating ginagawa sa ating simbahan. Diba, we gather a collection. Like for us now, what we do is we offer this very special November card for our beloved dead ones. This is a card in which you will see inside the story of our patron, Saint Peter dito sa loob, that he is also given the privilege to raise up a dead widow named Tabitha. And then on the other side, there is blank spaces. In fact, we mentioned 12 blank spaces. So then you could write the names of your beloved dead ones, and then afterwards, send this over to our parish bilang pamisa. And so if you wish to